Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlogs, panibagong updates na naman ang gagawin natin ngayon. Heto, pag-usapan natin itong mga politiko na ginagamit itong mga ayuda para sa pangangampanya. Itong video na ipapakita ko sa inyo ay video po ito ni Martin Romualdez na sabi ko, wala talaga, sobrang ang kapal na ng mukha na magsalita patungkol po sa mga ayuda-ayuda. Dito mo talaga ma-observe at matutuklasan na itong si Martin Romualdez po ay masasabi nating nananalo lang sa kanyang pagiging government official dahil sa pera, dahil sa mga ayuda. Okay? Kasi ang tunay na minamahal ng taong bayan at pinili ng taong bayan sa halalan ay yung nakikita ng tao na talagang magaling ka in all aspects sa mga problema ng gobyerno. Okay? Pero ang nangyari po dito kay Martin Romualdez, alam ng bawat isang Pilipino na hindi naman magaling. Wala naman talagang ambag sa community natin except that ayuda na yan na ipinagmayabang niya. Okay? So yun po yung una nating pag-uusapan. At ipapakita ko yung video na nakakakilabot po ang kanyang mga pananalita in front sa mga pangangampanya na wala nang ibang ipanagmayabang itong mga ayuda na ito. Okay? Mamaya ipapakita ko yan. Ito, pangalawa nating pag-usapan ay hindi po napigilan ni Lorraine Badoy na isang kritiko rin ng mga gobyernong ito, no, at supporter rin ni Tatay Digong, na tumpak yung mga sinasabi niya patungkol po dito kay Martin Romualdez, at yan po ang ating panuorin at i-explain natin yan bakit totoo itong mga sinasabi ni Lorraine Badoy. Okay? At higit sa lahat, pag-usapan rin natin ang media na press briefing sa Malacanang na itong si Auntie Claire Castro ninyo. Ano na naman, booking na naman siya dito sa mga media sa kanyang mga tanong. At alam nyo naman, si Auntie Claire, hindi yan aamin kung siya ay nagkamali. Kundi halatang halata na palusot na naman ang kanyang ginagawa. Okay? Yun po ang mga ipapakita ko sa inyo ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito ipapakita, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para naman guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating balita, and at the same time, yung mga cellphone ninyo ay ma-notify yan at kung meron tayong mga bagong uploads, kung meron tayong breaking news, kung nagla-live tayo, malalaman ninyo. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan. So, nakasubscribe na ba lahat? O, unahin muna natin itong video ni Martin Romualdez na sobra ng talagang kapalan na ng mukha, no? Patungkol po dito sa kanyang mga speech na ayuda pa rin ang kanyang ipinagmamayabang. Heto, Martin Romualdez, pasok! Yan, para sasabihin ko sa mga kaibigan ko sa Senado na tigilan na ninyo yung tapyas-tapyas ng budget ng AKAP kasi malaking tulong talaga. Tapyas-tapyas pa yung sinabi, oh. Alam mo, Martin Romualdez, unang-una, hindi ka talaga gugustuhin ng taong bayan. Kasi, tama yung sinabi ni VP Sara eh. Ikaw, relevant ka ngayon sa politika kasi meron kang mga ayuda na ipinagmayabang. Pera-pera lang ang future mo. Kung wala ka ng pera, di ko lang alam kung saan ka napupulutin. Totoo. 'Di ba? Iba kasi yung minamahal ka ng taong bayan dahil sa kabutihan na ginagawa mo,
mahal ka ng taong bayan dahil talagang nagpapakita ka when at times na merong calamities, no? At times na yung ating mga kababayan ay nangangailangan ng moral support, 'di ba? Pero ikaw, no? Tawag nga nila sa iyo si Lalay. Lay. Ayaw, Lay. Buutan man ka, Lay. Lay. Di ba? What do I mean? Ang taong bayan po, ang tawag nila sa iyo ay buaya. Okay? Marami man yung mga connotation, marami yung mga meaning yung word na buaya na yan. Sa kanila na yan kung ano ang interpretasyon nila dyan. Basta ang sa akin lang, ang tingin ko kasi sa iyo, Martin Romualdez, umaasa ka lang sa ayuda. Kung wala kang ayudang dala, you are nothing. You are nothing. At kung nangangarap ka na maging presidente, hindi ako galit sa iyo, Martin Romualdez, walang personalan, pero kinikriticize lang kita sa mga ginagawa mo. Okay? Yang mga ayuda na yan na ipinagmayabang mo sa mga campaign rallies mo, yes, magugustuhan yan ng taong bayan. Pero hindi ibig sabihin na itong mga taong ito ay may utang na loob sa inyo. Kasi yung mga ipinamimigay ninyo, galing rin yung pera na yan sa atin, sa taong bayan. Kayo lamang po ay may hawak dyan at nagdi-distribute. Diba? Kung wala na akong narinig ang gobyernong Marcos since day 1, no? In the first year ng panunungkulan ng administrasyong ito, mga Marcos, hanggang ngayon, matapos na lang itong ikatlong year ni Bongbong Marcos, wala akong narinig na ipinagmayabang ninyo kundi ang ayuda lamang. Ayuda dito. Ayuda dire. Yun lang. Pero yung mga nakikita naming mga proyekto, yung mga bagong hospital, mga bagong bridges, bagong mga airports, bagong mga what do you call that? Mga anong tawag doon? Yung mga every barangay merong mga clinics. Wala. Diba? Hindi ko naririnig na hindi ko napakinggan na ang administrasyong Marcos binigyan ng mga kasangkapan at makinarya ang mga magsasaka para mapalakas ang produksyon ng bigas. Wala kaming narinig na ganyan. Ang narinig lang namin, subsidy, kaya 20 pesos na ang bigas. Hindi tayo uunlad yan. Sa totoo lang, Martin Romualdez, hindi tayo uunlad sa ganyan. Kung ladi na lang tayong ayuda ng ayuda, malulugi po ang pera ng bayan. Kung malulugi po ang pera ng bayan natin, anong mangyayari? Uutang na naman tayo. Malaki na naman ang utang natin. 'Di ba? At hindi na tayo nakakuha ng sa Bisaya pa ba? Nakaginansya ba? Nakaginansya. Wala tayong ginansya. Kasi puro tayo bigay ng bigay. Hindi natin tinuturuan ang mamamayang Pilipino na magtrabaho. Kasi wala naman kayong ibinibigay na mga trabaho. Pera lang ibinibigay ninyo. Diba? Yang pera nyo na ibinigay ninyo, mga 2 to 3 days or 4 days, wala. Ubus na yan. Diba? Sana ay 10,000 yung binibigay. Binibigyan lang ninyo ng 3,000. Paano yan? Sa ibang mga taong bayan, pang scatter lang yan 3,000, pang scatter lang yan. Ubos na yan, no? Tatanggapin sa umaga, pagkagabi, ubos na yung 3,000 na yan. Di ba? So,
Huwag masyadong nakafocus sa ayuda kasi it will destroy the proseso ng tamang paraan ng ating gobyerno. Okay? Marami po tayong sinasakripisyo. Ang tanong ko sa inyo, Administrasyong Marcos, na-improve ba ninyo ang hospitals natin? Na-improve ba ninyo ang mga kalsada natin? Na-improve ba ninyo ang mga irrigation natin doon sa mga bukid na kailangan natin lagyan ng mga irrigations doon kasi nasasayang yung mga land area na sana doon tayo magtanim ng mga bigas pero hindi nyo nabigyan, di ba? Ganun ba? Yun ang mga bagay-bagay na dapat natin ilaan ng ating pera sa gobyerno. Hindi dito sa mga ayuda na ayudang ito. Di ba? Patuloy. Sa taong bayan at napaka-popular kay talagang kagait ng mga panahon, handang-handa na kami mag-deploy. At nagpapasalamat tayo kay Secretary handa-handa na daw sila mag-deploy sa ayuda. Gatchalian at yung mga kaibigan natin sa DSWD. Dito rin naman sa ating DOLE, may magandang programa din. So, ang AKAP. Lahat ng ipinagmayabang ni Martin Romualdez dito, mga AKAP, kung mga Porpis, AX, yan. Kung mag-speech siya sa kanyang mga pangangampanya, ito lang ang laging pinagmamayabang niya, wala nang iba. Kasi, sa totoo lang, ang isang government official na ang kanyang ginagawa ay namimigay lang ng pera, anong ibig sabihin yan? Red flag yan ha. Ibig sabihin, tamad ang ganyang klaseng politician. Tamad. Kasi, instead na ikaw ay lilikha ng creativity kung papaano ang ating mga mamamayang Pilipino ay ma-involve sa community sa mga trabaho. Hindi mo wala kang mga ganun na mga plano. Kundi kinuha mo lang ang bulsa ng kinuha mo lang yung pera, kaba ng bayan, tapos binigay mo kaagad sa taong bayan. Ang tawag mo doon sa politikong ganyan, tamad. Tamad. Di ba? Kasi kung ganyan kung tatayo ako ng bridge, ang daming trabaho niyan, di ba? Anong tawag doon? Maraming mga papers doon, no? Magpapa-approve ka pa sa mga iba't ibang klaseng ahensya ng gobyerno, sa mga may-ari ng mga land area. Ganon. Ang daming trabaho yan kapag meron kang iisiping proyekto. So, kung makakita kayo na isang politiko, no, na walang ganyan na ginagawa, kundi ayuda lang ang ipinagmamayabang, tamad yan. Okay? O 5,000 pesos cash may bibigay natin ngayon dito sa yung lahat. Okay ba sa'yo? Sabihin mo naman sa akin kasi itong mga programa kagaya ng AKAP, yung mga kaibigan natin sa Senado, nagdadalawang isip kung itutuloy natin to. Habang ginagawa natin yung budget, gusto malaman ko, maging saksi ko, kung okay ba sa'yo yung AKAP? Okay ba sa'yo? Parang mahina. Tingnan nyo, ang tao parang halos hindi na nga sasagot, di ba? Halos hindi na sasagot kasi napipilitan lang yan. Yung mga taong yan, hindi yan responsive dyan sa mga pinagsasabi ni Martin. Makuha lang nila ang ayuda nila, aalis na yan Kayo po dyan sa taas, yung 5,000 na AKAP, gusto mo ituloy itong programa na to? Ayan, para sasabihin ko sa mga kaibigan ko sa Senado na, tigilan na ninyo yung tapyas-tapyas ng budget ng AKAP kasi malaking tulong talaga sa taong bayan at napaka-popular kay talagang kagait ng mga panahon, handang-handa na kami mag-deploy. At nagpapasalamat tayo kay Secretary Rex Gatchalian at yung mga kaibigan natin sa DSWD. Dito rin naman sa ating DOLE, may magandang programa din. So ayan klarong-klaro yan. May ebidensya tayo na nagmamayabang siya sa mga programa niya sa mga ayuda na yan. Ito, pasensya na Martin Romualdez tamad kang tao ka. Okay, so panoorin rin natin itong video nitong si
Lorraine Badoy, isa ito sa mga secretaries ni former President Duterte, no? Tumpak na tumpak itong mga sinabi ni Lorraine Badoy dito patungkol kay Martin Romualdez. Pakinggan niyo ha. Play. Martin, you're a loser. Everybody hates you. unang ano pa lamang bagsak ng sinabi tumpak na Martin, you're a loser. Everybody hates you. Imagine Martin Romualdez giving all of these ayudas sa taong bayan pero hanggang ngayon bumabagsak pa rin ang kanyang rating. Di ba? Anong tawag mo doon? Kasi ang taong bayan po gising na. Alam na ng taong bayan na itong mga ayuda na ito, wala tayong utang na loob sa kanila. Di ba? So, Martin, pigilan mo na yung mga ayuda-ayuda mo. Mag-isip ka ng mga proyekto na relevant sa sitwasyon ng ating bayan. Okay? Play. You've spent billions and trillions and yet... Imagine that one. You spend billions and trillions sa mga ayuda na ito and yet 1% lang ang 1% yung survey mo. Kawawa ka naman, Martin. 1% ka pa rin lang. And yet, yung binabayaran mo na, yung sinisiraan mo ng bilyones, trilyones, most trusted, you're such a loser, Martin. You're such a loser. Tama itong si Lorraine Badoy. Di ba? Siniraan nyo ng siniraan si VP Sara. Yan sa mga tuwadcom na yan, walang ibang ginagawa kundi kinakalkal nila kung ano ang makakalkal nila na kasalanan ni VP Sara. Kasi itong mga taong to umaasa lang sa mga ayuda. Hindi ko lang alam kung meron silang makukupit dyan, pero I hope not, no? Pero still the Filipino people hindi kayo gusto, di ba? Si VP Sara, it's very unusual na pagbibintangan nyo ang milyon na 125 million pesos o 150, sige, let us say 150 million. Talagang alam mo alam natin lahat na pinopolitika si VP Sara. Sabi pa nga ni VP Sara, hindi ako yayaman dyan sa 150 million. At madali yang matrace kung yan ay kukurakutin ko. Ang corruption po ngayon, billion na. Ang corruption po ngayon, trillion na. Yan na po, hindi na po, million. Paano yan makukurakot yung million na yan? Let us say nakukurakot ni VP Sara yung million. Ilan lang ba ang makukuha ni VP Sara niyan? Alam nyo na sinabi ng COA na malinis si VP Sara. But still, you insist na nangungurakot si VP Sara kung ano-ano mga pangalan na ibinigay ninyo, mga piatos, mga ganun, ganyan. Di ba? Wala na kasi kayong ibang pang banat dito kay VP Sara Kayo nga, ang dami. It is very unfair na ang taong bayan hindi po nagrereklamo dyan sa confidential funds ni VP Sara. Hindi yan ang problema ng bansa, yung confidential funds ni VP Sara. Million lang yan Hindi yan ang focus ng taong bayan. Ang focus ngayon ng taong bayan, yung mga PhilHealth na kinuna nyo na ng pera, ano pa? Yung mga flood control projects na nasira, yung mga bridges na nasira, ano pa? Yung GAA na blank documents, yun po ang reklamo ng taong bayan. Pero ni isa, tandaan nyo, ni isang mga problemang ito, hindi nyo ininvestigahan. So anong tawag namin dyan sa inyo? Unfair kayo kay VP Sara.
And it's very obvious na namumulitika kayo. Meron diyang mga korupsyon na very obvious pero hindi nyo pinansin. Hindi nyo pinansin. Pero ang matino na Vice President na nagtatrabaho, yun yung ginawa nyong, ginawa nyong ulam araw-araw dyan sa Kongreso. Inaraw-araw nyo. Inaraw-araw nyo. Di ba? Matino yung nagtatrabaho. Halos na nga, walang pera na ibinigay yung budget sa kanyang opisina tapos sasabihin yung korap. Paano naging korap yan? Na kayo yung mga malalaking budget dyan. Di ba? Nobody loves you. You know what you need to do, Martin? You should go seek professional help because you are such a broken man. You're such a wounded man that you've been wounding our country. You need professional help. Sabi ni Lorraine Badoy, you need a professional help, Martin Romualdez. Sa tutuusin nga, tama ito eh. Totoo. Kasi, bakit nasabi ni Lorraine Badoy yan ha? Imagine alam mo na sobrang bumaba yung ratings mo. Ibig sabihin, wag na tayong magbulag-bulagan, Martin Romualdez. Pati ikaw mismo, alam mo na isinusuka ka na ng taong bayan. Pero still, you insist. Merong mga rumors na ikaw ay may pangarap na maging presidente. You need professional help. Why? Gutom ka sa kapangyarihan. Lulong na lulong ka sa kapangyarihan. Gusto mong maging presidente, gagawin mo ang lahat, sa ginagawa mong yan, taong bayan at ang bansa natin ang nasisira. Nag-away-away na ang mga politicians dahil dyan. Akala ko ba Uniteam itong pinaglaban nyo noong 2022? Anong nangyari? You bastard. Wala na ako nakitang pinaka-greedy, pinakakapal ng muka kesa yung Martin Romualdez na yan. Martin Romualdez, umiikot ang mundo. At pag umikot ulit, lagot ka sa akin. Actually, kahit ngayon, lagot ka sa akin. Malalim yun Yung sinabi ni Calorin bilog ang mundo, Martin Romualdez. Kapag umikot ang mundo, lagot ka sa akin. Ano ibig sabihin? Sa ngayon, nasa taas ka. Nasa ilalim si Calorin Badoy. Kapag umikot itong mundong ito at ikaw na naman ang nasa ilalim at si Lorraine Badoy na naman ang nasa taas, lagot ka sa akin. Yan ang sabi ni Lorraine Badoy lagot ka sa akin. Kasi sa totoo lang, itong mga kaalyado ni Martin Romualdez, kaalyado ni Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos at itong si Martin Romualdez, gagawin nila ang lahat mapabagsak ang mga Duterte. Kasi time will come na ang mga Duterte na ang nasa taas at sila na ang nasa ilalim, kawawa sila. Maraming kasong nakabinbin sa inyo, sa totoo lang. Good luck na lang. Sa akin. No, talaga. Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo, Martin. Ikaw na pinakasuklam-suklam na tao sa buong Pilipinas. Talaga, everybody hates you, Martin. Everybody. And you will never be president. Everybody hates you, Martin Romualdez. And you will never be a president or a vice president, whatever you do. Yan ang sabi ni Lorraine Badoy. Will never be vice whatever you do. Whatever you do. Kahit tumalembong-talembong yung malaking tiyan mo dyan. No? Di ka, never happen. But it will never happen, Martin Romualdez. Tingnan lang natin kasi bilog ang mundo. Sa ginagawa nyo kay former President Duterte, ang karma, ang gaba, dili magsaba. Good luck lang sa inyo. Yun lang masasabi ko dyan. Okay, ito. Si paboritong Auntie Claire Castro ninyo. Ito. Booking na naman siya sa media dito sa issue ng bigas. Clarification lang po kasi sabi niyo last time, lahat po... Itong reporter na ito sabi niya, ito yung sabi niyo last time, talagang
tinitira niya itong si Auntie Claire eh. Bumili nitong 20 pesos na bigas. Lahat ay pwede pong mag-avail. Hindi po pili, kundi lahat po na maaaring mag-avail po nito. Kasi, ang nangyari po dito, itong administrasyon na to na ipinagmayabang ang 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas, no? Nagmamayabang kasi itong si Auntie Claire Castro na lahat raw na levels ng taong bayan ay makakatikim at makaka-avail dito sa bigas na ito. Yan ang sinabi ni Auntie Claire sa press briefing. At meron pa ngang replay, nire-replay pa yung mga sinasabi dito ni Auntie Claire. At booking na booking, hindi ito binibidyohan ka, record, that's on record. Diba? So hindi ka makakalusot dito, Auntie Claire Castro. Okay, sinabi mo na lahat makaka-avail. Pero anong nangyari? Anong sinabi ng secretary doon? Pakinggan. Ay allowed po. Hindi po ito limited lamang sa vulnerable. Pero ang sabi po ng DA, mga piling sektor lamang po ng ating lipunan. Yung diba? Sabi ng Department of Agriculture Secretary, ang makaka-avail lamang po dito ay yung mga pinipiling sektor. Ano ka ngayon, Claire Castro? Pahiya ka ngayon, di ba? Yan kasi, hindi ka kasi nagre-research, Claire Castro. Yan ang hirap sa iyo eh. Ha? Satsat ka ng satsat dyan sa mga press briefing ninyo na wala ka palang alam dito sa issue na ito. Alam nyo, sa totoo lang, Bongbong Marcos, dapat tanggalin nyo na itong si Atty. Claire Castro. Ito yung reason na bumababa yung rating mo eh. Nagbubulahan pa kayo sa mga rating nyo. May bagong ratings na pinalabas eh, na lumalaki na raw yung rating ni Bongbong Marcos. Huwag niyong bulahin yung sarili ninyo. Huwag niyong bulahin sarili ninyo. Ha? Ngayon naman, sinasabi ni Claire Castro, lahat makaka-avail sa 20 pesos per kilo na bigas, lahat ng Pilipino. Pahiya ka ngayon sa Department of Agriculture Secretary. Ang makaka-avail dito sa 20 pesos per kilo na bigas ay yung mga pinipiling sektor. Yun muna ang uunahin. Di pahiya ka dito. Tingnan nyo ano ang reasoning ni Auntie Claire ninyo ha. Makakabili nitong murang bigas. Alin po ba talaga yung totoo dun? Yun po ang unang plano. Pero dahil po na... Yun ang unang plano. Wala ka na, booking ka na. Satsat kasi kayo ng satsat eh. Ano ka ngayon? Ha? Ginigiba mo yung diskarte ng Department of Agriculture eh. Di ba? Alam mo, Auntie Claire, yung mga press briefing mong ganyan, ikaw yung makakasira ng diskarte sa DA eh. Mag-e-expect ang taong bayan doon sa Cebu. Lahat makaka-avail. Imagine, may nakikita nga ako doon na, I don't know kung saang lugar yun pero kawawang-kawawa yung ina-applyan ng first aid yung isang, I think babae ba yun na mataba, no? Naglilinya siya sa ayuda and sa kasamaang palad, siya po ay nasawi, no? Namatay. Kasi raw, may karamdaman na pala yung taong yun. At I don't know kung high blood ba, kung anong high blood pressure ba yung basta inaatake raw. Ano ba ang point ko dito? Ang mga Pilipino, kahit may karamdaman, kahit alam nilang may sakit sila, pilit silang maglinya sa mga ayuda na ipinamimigay ng gobyernong ito dahil sa kahirapan. Okay? Pilit sila. Kahit masama ang kanilang pakiramdam. Naglilinya yan sila. Ngayon na merong namatay, tandaan, Claire Castro, itong sinasabi mo na lahat makaka-avail dito sa 20 pesos per kilo na bigas. Hindi ba ito delikado, itong mga announcement mong mga ganito? Meron tayong mga kababayan na mga matatanda na handang-handa na mag-fall in line dito sa bigas. Kasi sinabi mo nag-announce ka ng lahat na makaka-avail dito .
What if yung mga nasa malayong lugar, pumupunta lang dyan sa kung saang kadiwa yan o kung saang lugar yan na nag 20 pesos per kilo. Ha? Malayo sila ha. Pumupunta sila doon ha. Tapos, pagdating nila doon, hindi pala matutuloy kasi pinipili lang yung sektor na makaka-avail muna. Di ba? Isipin nyo muna yung mga pinagsasabi mo. Lagi nga naming sinasabi sa inyo na mag-research ka muna o you get information from the Department of Agriculture bago ka mag-sat-sat dyan sa mga press briefing mo. Di ba? Ang hirap sa iyo eh. Ang hirap sa iyo, Claire Castro, ha? Nagbida-bida ka dito sa mga ahensya ng gobyerno. Kung wala kang alam patungkol dyan, ha? Kung wala kang alam patungkol dyan sa tinatanong ng media, i-address mo yung tanong. Ma'am, sasabihin mo, oy mga media, hindi ko muna yan masasagot ngayon. Kasi hindi pa ako sure kung lahat ng ito ay maa-avail. Kunan muna natin, no? I-pin ko yung question na yan. Itatanong muna natin yan sa ating DA. Hindi ako ang right person na makasagot yan. Ganun, di ba? Yan ang ginagawa nila ni Attorney Harry Roque at ni Attorney Panelo dati. Pero ikaw, lahat ng mga tanong dyan sa media, bida ka. Bida ang saya. Ngayon, nabiktima na. Ayan. Ano ka na ngayon? Nabooking ka ngayon. Sinabihan ng DA na hindi lahat maka-avail pala. Mga ilang sektor lang ang allowed. Pahiya ka ngayon. Tapos ngayon magpapalusot ka na naman. Yan ang hirap sa iyo eh. Ikaw ang dahilan na nasira yung ratings ni Bongbong Marcos. Pag-aralan po, naunahin muna po yung nasa vulnerable sectors, uunahin po muna natin sila. Okay, kasi po nauna nang sinabi ni DI Secretary nung nagsaing po sila ng bigas. Ayan saludo ako dito sa reporter na ito. Talagang ginisa niya itong si Claire Castro eh. Vulnerable sectors, uunahin po muna natin sila. Okay, kasi po nauna nang sinabi ni DI Secretary nung nagsaing po sila ng bigas na pili lamang. Then the next day kayo po yung nagsabi na lahat pwedeng bumili. Diba? Booking siya dito. Akala niya siguro hindi ito tatanungin ng media eh. Booking siya dito eh. Medyo nagkaroon lang po ng konting pagkalito doon. So ngayon po, Hindi po ganun ang ating nasabi. Nagalit! Nagalit! Claire, ang hirap sa iyo, Claire eh. Hindi ka kasi aamin ng mga pagkakamali mo. Kunting amin naman. Medyo nagkamali tayo doon eh. Kasi akala natin bla bla bla. Di ba? Yan ang hirap sa iyo, Claire. Feeling mo perfecto ka eh. Feeling perfecto eh. Delikado yan, Claire. Sa totoo lang, delikado yan. Ang sabi po natin, pipilitin po na lahat. Yan din po ang nasabi po ni NFA Administrator. Nung ating pong niliwanag din, lulusot talaga. Lulusot talaga siya. Kaya kayo nagkadihado dyan sa ratings ninyo eh. Secretary Kiko, sinabi po niya na yun din po talaga ang binalak, pero uunahin po muna yung vulnerable sectors. Okay, so yan po ha. Libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pautot nitong si Auntie Claire Castro ninyo, okay? At usap-usap tayo dyan sa comment section ha. Mag-comment tayo. Don't forget, i-like, i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, subscribe Donmar TV para updated kayo lagi. And ano pa ba? May pangalawang channel tayo ha, Donmar TV, Balitang Totoo. Marami tayong mga videos doon na mga ina-upload na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. Kaya subscribe rin kayo doon, okay? Maraming salamat sa mga nanonood ngayon sa Donmar TV. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye!